Ang kanyang buhok ay lalong hindi karaniwan. Pagpasok mo sa paaralan, magdadala ka ng vodka. Kahit na lagi siyang lasing. Pero sa tuwing kukuha siya ng pagsusulit ay nauna siya. Hiniling sa kanya ng guro na ibahagi ang kanyang karanasan sa pag-aaral. Hindi rin siya madamot mag-share. Pagkatapos ng paaralan, ang amo ng paaralan ay natakot na patahimikin sa pamamagitan ng isa sa kanyang mga salita, hindi nangangahas na magsalita. Mula noon siya ay naging isang alamat. Sabi nila, kung may crocodile dragon, magkakaroon ng phoenix. Napakagaling din ng tablamate mo. Ang isang mayamang matatas na sanaysay na naglalarawan sa isang ina na umiinom sa buong araw ay lubhang nakakaantig. Mula doon natanggap ang palayaw na pervert. Pervert. Manahimik ka na lang. Ngunit walang inaasahan yon. Ang kakaibang party na ito ay gumawa ng isang bagay na hinangaan ng lahat ngayong tag-init. Noong araw na yon, bumili si Mike ng jacket, nakapareho ng pattern ng kamiseta ng Diyosa. Sana makuha ang atensyon niya. Nakita at nagustuhan ito ng tablemate na si Andre. Na-in-love siya sa jacket na ito nang makita niya ito. Ito ang unang pagkakataon na magkausap sila ng magkasama. Pero bad mood si Mike ngayon. Dahil ang Diyosa na lihim niyang nagustuhan ay magda-birthday sa holiday. Ngunit inimbitahan niya ang lahat sa klase maliban sa kanya. At si Andre din. Nakaupo siya sa bahay na umiiyak mag-isa. Ang iyong regalo ay naihanda na. Ito ay isang portrait painting, pininturahan ng buong puso. Isipin mo na tapos na. Ngunit ang damdamin ay hindi nananalo sa malalim na damdamin. Bukod dito, hinihintay siya ng kanyang lasing na ina na iuwi siya. Kinabukasan, dinala ang ina ni Mike sa isang alcohol rehab center. Ang kanyang ama at ang kanyang magandang sekretarya ay nagpunta sa isang paglalakbay sa negosyo ng kalahating buwan pagkatapos noon. Habang inilalabas niya ang kanyang galit sa mga bulaklak, si Andre ay nagmaneho ng isang cross-country na kotse na huminto sa harap ng kanyang bahay. Tiningnan pa ni Mike, siguradong nanakaw ang sasakyan na ito. Sinabi ni Andre na hiniram niya ito. Pagkatapos magmaneho, kailangan mong ibalik ito. Tinanong ni Andre si Mike kung pupunta siya sa party ng Diyosa ngayong gabi. Hindi naman invited si Mike, pero okay pa rin umarte. Anyway, sobrang mura. Masyadong mura ang sabihin. Inilista ni Andre ang mga Diyosa na maaaring lumitaw. Huwag mo siyang makitang bago sa paaralan. Ang mga magagandang babae sa kanyang paaralan ay alam na ang lahat sa pamamagitan ng puso. Nagdududa siya na ang lalaking ito sa harap niya ay may gusto sa mga lalaki. Dahil para mapatunayang lalaki siya, kailangan lang ilabas ni Mike ang portrait na yon. Nang makita ang punit-punit na pagpipinta at ang malungkot na ekspresyon ni Mike, nagpa siya si Andre na kailangan niyang gawin ang isang bagay. Sundan mo ako. Buwan sila nagmaneho sa simula. Itong driving skill lang, halatang first time driving. Ngunit para sa isang henyo, kailangan mo lamang makakita ng isang beses upang malaman kung paano magmaneho. Pagkarating, kinuha ni Andre ang painting at inakay si Mike na nagmamayabang papasok. Napuno ng kumpiyansa ang buong katawan niya habang iniaabot ang painting kay Mike. Si Mike, na nakatanggap ng tagay, ay pumunta sa harap ng Diyosa. Inilagay ang pagpipinta sa kanyang kamay. I-enjoy ang masalimuot na titig ng babaeng nasa harapan mo. Pagkatapos, nang walang maraming salita, sumunod kay Andre at umalis sa lugar. Pagbalik sa sasakyan, hindi pa rin nakakalimutan ni Mike ang nararamdaman ngayon. Inapakan ni Andre ang accelerator at hinila ang preno. Kontrolin ang kotse upang lumiko sa lugar. Napatingin ang lahat ng nasa party. Sinamantala ng dalawang lalaki ang hot air forging. Ipak ang iyong bagahe at umalis ka agad. Magsimula ng isang paglalakbay, sabihin go is go. Sinabi ni Andre na pupunta sila sa Wallachia. Doon nakatira ang kanyang lolo. Hindi alam ni Mike ang pangalang ito, kaya kinuha niya ang kanyang telepono at tumingin sa mapa. Kinuha ni Andre ang phone at inihagi sa labas. Dahil ito ay makakakuha ng mga ito matatagpuan. Tumanggi din si Mike, tinapon niya ang bote ng vodka ni Andre. Dahil ito ay magpapabagsak sa kanila sa isang puno. Walang mapa, walang telepono. Ang 14 na nataong gulang na batang lalaki ay nagmaneho sa highway sa unang pagkakataon. Ang kanyang diskarte sa pagmamaneho ay nagalit sa ibang driver. Hindi natakot si Andre. Binuksan niya ang ilaw at naglakad pasulong. Kung titignan lang ang edad niya, hindi naman siya ganoon kalaki. Pagkatapos ay idikit ang peking balbas dito. 2 tao ang lumapit sa isang tinidor. Ang kumaliwa o kumanan ay isang mahirap na tanong. Inilabas ni Andre ang tagahanap, ituloy mo lang ang south. Nakikinig sila ng musika at naglalakad sa bukirin ng barley. Patuloy na sundin ang direksyon ng karayom, ang tagumpay ay darating sa isang patay na dulo. Ngunit para kay Andre, walang mga salita. Walang pag-aalinlangan, dumiretso siya sa cornfield. Ang mga dahon ng mais ay tumama sa windshield ng sasakyan. Kung iyon ang kaso, tiyak na iginuhit ni Andre ang kanyang pangalan.
Pagkatapos ay makikita ito sa satellite map. Sabihin na gawin ay gawin. Napakalakas din ng lumang sasakyan na ito. Dahan-dahang iwanan ang kanilang mga pangalan. Hinahabol ng galit na may-ari ng bukid. Buti na lang at mas mabilis pa ang lumang sasakyan nila, kaya nakataka sila. Matatapos ang isang araw, nagmaneho sila papunta sa wind power generating station. Pagtingin sa itaas, pinaliliit ng mga higanting windmill ang mga tao. Nang ilabas niya ang pagkain, natuklasan niyang may dilatang pagkain si Andre, ngunit walang pambukas. Nagdadala si Mike ng frozen na pizza, ngunit walang oven. Kumuha ng shot si Andre. Ang mga walang kwentang bagay ay sumasabay sa hangin. Napakaganda ng mabituing langit. Nakahiga sila sa lupa at pinag-uusapan ang isang laro. Isipin na sa isang planeta, may dalawang batang katulad nila na nakatingin sa mabituing kalangitan. Kinaumagahan ay nagising sila mula sa gutom. Nakahanap sila ng supermarket sa isang nayon. May mabait na babae si May na nag-imbita sa kanila na magtanghalian kasama nila. Sa Q&A sa kalagitnaan ng pagkain, natalo silang lahat ng mga batang ito. Pagkaalis ay na-curious silang dalawa, saan kaya nagpunta ang lalaking may-ari ng bahay na ito. Katatapos lang niyang magsalita, isang pulis na nakabisikleta ang lumapit sa kotse ni Andre. Dahil wala siyang driver's license, iniwan ni Andre si Meg at tumakbo. Ilang metro ang hinabol ng mga pulis nang mapagod. May pagkakataon si Maik. Mabilis siyang tumakbo papunta sa bisikleta na nakaparada sa tabi niya. Ituloy mo lang ang pagbibisikleta. Hinahabol ng mga pulis. Muntik ko nang maabutan ang dalawang bata na dumarating para kumain nitong ketchup. Sumakay si Maik sa kanyang bisikleta at tumakbo sa kakahuyan. Tinakot siya ng mga sirena ng pulis. Hindi ko alam kung kamusta na si Andre ngayon. Sa pag-aatubili, natutulog lang si Mike sa ilang. Ang ingay sa gabi ay natakot siyang makatulog. Imposible ang pagkikita kung saan naghihiwalay ang dalawang tao. Ang ligtas na lugar ay ang unang windmill. Malakas na tawag ni Mike. Umalingaw-ngaw ang field sa kanyang tawag. Naghintay siya hanggang sa paglubog ng araw. Sa wakas ay nagpakita na ang lumang sasakyan. Tuwang-tuwang tumakbo pababa si Mike. Ligtas na lugar noong nakaraan, kapatid. Nagbalik pa ng pagkain si Andre. Paano mo may iwan ang iyong mga kaibigan? Hindi niya alam na pinalitan niya ang kotse. Bagong damit at bagong plaka. Pero hindi nagtagal, naubusan ng gasolina ang sasakyan. Pagtingin sa katabi nilang truck, bigla silang nagkaroon ng ideya. Habang wala ang may-ari ng sasakyan, nagplano silang humiram ng kaunting gasolina. Kaya ngayon kailangan na nilang maghanap ng conduit. Tumalon sila sa bakod sa tambakan. Ngunit ang mga current sa gilid ng kalsada ay nakakuha ng kanilang atensyon. Natapos kumain ang dalawang lalaki, pagkatapos ay nagsimulang gawin ang pangunahing gawain. Inalungkat nila ang tambak ng basura. Isang mainitin ang ulo na babae na nakatira dito ang nagpakita sa kanila ng lugar. Sa wakas natagpuan ang tubo. Narinig na gusto nilang pumunta sa timog, gusto ng batang babae na mag-hitchhike. Pero nandidiri si Andre sa baho niya. Iwagayway ang iyong kamay para sabihin sa kanya na lumabas. Ngunit ang dalawang taong ito ay hindi maaaring humihit ng kahit isang patak ng gasolina. Buti na lang at sumunod ang ibang babae para tumulong sa pagsuso ng gas. Ang pamamaraan na ito ay dapat na mas mababa kaysa sa likidong ibabaw. Ang dalawang lalaking hindi nahihiya ay Crouching Dragon Phoenix so. Hindi ko alam kung paano nakakuha ng perfect score si Andre sa exam. Ang pangalan ng babae ay isa. Kaya may 3 tao ang tour team. Ngunit ang amoy sa kanyang katawan ay naging dahilan upang hindi mabata ng mga tao. Nagmaneho sila papunta sa tabing ilog. Binuhat ng dalawa si isa at itinapon sa tubig. Pagkatapos maghugas, humiga sila roon para magpainit sa araw. Gumamit ng gunting si Maik para tulungan si isa sa paggupit ng kanyang buhok. Sa ilalim ng kanyang buhok ay isang pares ng magagandang asul na mata. Nagpatuloy ang tatlo sa kanilang paglalakad. Tumawid sila sa field at lumiko sa isang maliit na kalsada. Sundin ang isang tuwid na linya ng mga puno at lumiko sa isang lugar ng turista. Umakyat sila sa isang sinaunang istruktura at pagkatapos ay inukit ang kanilang mga pangalan dito. Magkatabi silang nakaupo, nakatingin sa malayo. Bigyan ang kakaibang tour na ito ng kaunting tula. Biglang may sumulpot na sasakyan papuntang Prague sa harapan ko. Doon gustong pumunta ni isa. Pumunta siya doon upang hanapin ang kanyang kapatid sa ama. Nanghiram siya ng 30 euro mula sa 2 tao. Pangako na ibabalik ito mamaya. Mabilis na natapos ang maikling pagpupulong. Tahimik na inilabas ni Maik ang pera at ibinigay kay isa. Niyakap nila ni Andre ang isa't isa. Pagkatapos ay bigyan ng halik si Maik. Kakahiwalay lang ng magkaibigan. Hindi ko alam kung magkikita pa sila. Habang pinagmamasdan ang pag-alis ng sasakyan, tila nawalan ng kulay ang mga mata ni Maik. Na-inlove ka na ba ulit? Kuya, ang dami mo talagang bulaklak. Ang 3-man squad ay 2 idiots na.
Ngunit sa ilang mga punto, ang sasakyan ng pulis ay nasa likod. Walang pagdadalawang isip na lumiko si Andre sa kakahuyan. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang puno ng troso. Pero si Andre ang hindi lumingon. Dire-diretso siyang nagmaneho. Umindayog ang sasakyan sa lumang tulay na gawa sa kahoy. Hindi nagtagal ay napahinto sila ng isang sirang tulay. Nagkatinginan ang dalawa. Pagkatapos ay pumunta sa tubig upang maghanap ng isang sanga ng puno upang ayusin ang tulay. Biglang napasigaw si Andre. Natamaan ang kanyang paa ng isang piraso ng kahoy. Matapos ang bendahe, bagamat tumigil ang pagdurugo, hindi na siya makapagmaneho. Naisip ni Mike na dito na magtatapos ang kwento. Hindi pa tapos, mag-drive ka na. Hindi ka naman baliw, di ba? Kailangan mo lang tapakan ang accelerator at hawakan ang manibela, ilalagay ko ito sa gear. Hindi, Diyos ko. Bakit hindi? Dahil duwag ako. Parehong duwag at mura. Napangiti si Andre. Hindi niya nakitang boring ang kanyang mga kaibigan. Bakit hindi? Either way, hindi siya inimbitahan ng kanyang Diyosa. Sinasabi ko sa iyo, si Tatiana ay hindi mas mahusay kaysa kay isa. Napukaw ang kalooban ni Mike. Maingat niyang inayos ang tulay, saka umupo sa driver's seat. Dahil sa direksyon ni Andre, nagawa niyang i-drive ito. Nagmaneho sila papunta sa main road. Ang malambing na piano ang kanilang battle anthem. Ang maliwanag na lampara na nagbibigay liwanag sa kanilang direksyon. Isang truck ang dumaan sa kanila. Tumama sa ilong ang amoy. Huminto ang karito ng baboy sa harap ng kanilang sasakyan. Inapakan ni Mike ang pedal ng gas para mauna ang sasakyang iyon. Ngunit ang sasakyan sa harapan ko ay umikot, saka sila pinahinto. Pagkatapos ay nawala siya sa focus at nahulog sa kalye. Agad na inapakan ni Mike ang preno at inikot ang manibela. Ngunit huli na. Mga baboy na malayang tumatakbo sa gitna ng kalsada. Dalawang pathetic boys na nakaupo sa gilid ng kalsada. Okay lang daw, sabi ni Andre. Tiningnan ni Mike ang kanyang daliri at sinabing nasira ito. Nang makita ang paparating na sasakyan ng pulis, tumayo si Andre at naghanda sa pagtakbo. Ayaw niyang pumunta sa reformatory. Tinawagan ulit ni Mike ang kaibigan. Hubarin ang sobrang cool na jacket. Kunin mo, wag mong hayaang lumamig. Isinuot ni Andre ang shirt na gusto niya. Umalis at sabihing magkita tayo mamaya. Ang cool jacket. Nakahiga si Mike sa kama habang nakatingin sa labas ng bintana. Naaalala ang murang tag-araw na iniligtas ng isang kaibigan. Ang galing talaga ng tour na ito. Umuwi ang tatay ni Mike galing sa trabaho at sumigaw ng malakas, napilitan si Mike na sisihin si Andre. Ngunit sa korte, natapos na ang pag-iisip ni Andre at tumayo. Sinabi niya ang totoo. Siya ang driver noong mga oras na iyon. Noong una, nagpasya silang pumunta sa paglalakbay na ito ng magkasama. Totoo ba ang sinabi mo? Oo, Judge. Nagalit ang kanyang ama kaya ginamit niya ang kanyang kamao. Inakay niya ang batang sekretarya palabas ng bahay. Nakangiting nakatayo si Mike sa itaas. Kung ikukumpara dito, ang pagtatapos ng tag-init na ito ang nasaktan sa kanya. Dahil hindi niya inaabangan ang bagong semestre. Sa kanyang pagpunta sa paaralan, hinarang siya ng mga pulis. Tinanong siya ng mga ito tungkol sa kinaroroonan ni Andre. Dahil isang katulad na sasakyan ang ninakaw. Ngunit ang gabing iyon ay binayaran. Matapos makinig kay Mike, naintindihan niya. Siguradong isang senyales na gusto siyang ipadala ni Andre. Bumaba si Mike sa sasakyan ng pulis na nakakuha ng atensyon ng buong paaralan. Sa oras na ito, iba na talaga ang aura niya. Nakatitig na ngayon sa kanya ang Diyos ang hindi kailanman nangahas mangarap. Sa klase, may binigay din siyang papel, naghintay siya ng matagal. Pero kung ang dating, tatalon siya sa tuwa. Pero ngayon, wala na siyang nararamdaman. Dahil sa ngayon, sina Andre at isa lang ang inaalala niya. Inaasahan niyang makita silang muli. Bigla niyang naalala ang sinabi nila noong araw na iyon. Pagkalipas ng 50 taon, pumunta tayo sa lugar na ito upang magtipon. Hulyo 28, 2066. Kahit ano pa ang ginagawa natin noon. Kalokohan ba ang pag-iisip na ito? Hindi tanga. May salita tayo. Kung hindi kita makikita bukas. Pagkatapos kahit 50 taon na ang lumipas, lagi ko itong aasahan.